Sa masalimuot na tanawin ng pelikula at broadcasting sa Pilipinas, may mga pangalang tumatatak hindi lamang dahil sa kanilang sining, kundi dahil sa lawak at bigat ng kanilang naiambag sa iba't ibang larangan. Isa sa mga pinakatangi at hindi malilimutang personalidad na ito ay si Rod Navarro. Para sa maraming henerasyon, siya ang naging definisyon ng eleganteng kontrabida, ang makisig na kalaban, ang mayaman at aroganteng amo, o ang pinuno ng sindikato na laging nagiging tinik sa lalamunan na mga bida. Subalit ang pagiging kontrabida sa pelikula ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang makulay na pagkatao. Sa likod ng mga karakter na kanyang ginampanan, mayroong isang dating alagad ng batas, isang premyadong aktor, isang respetadong host, isang matapang na komentarista sa radyo, at isang tapat na lingkod bayan. Ang kanyang buhay ay isang salaysay ng pagbabago, dedikasyon, at pambihirang kakayahang magtagumpay sa anumang landas na kanyang tahakin. Mga unang taon at paghubog ng karakter. Isinilang bilang Joseph Bowers Ricketts Jr. noong 10 ng Marso 1931 at 31 sa Maynila, si Rod Navarro ay produkto ng pagsasama ng dalawang magkaibang kultura. Ang kanyang ina ay isang Bicolana, habang ang kanyang ama ay isang sundalong Amerikano. Ang kanyang pagiging mestizo ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pisikal na katangian na sa kalaunan ay magiging isa sa kanyang mga puhunan sa industriya ng pelikula. Gayunpaman, ang kanyang kabataan ay hindi naging marangya. Maaga siyang namulat sa mga hamon at kahirapan ng buhay upang makatulong sa kanyang ina at matustusan ang kanyang pag-aaral. Kinailangan niyang magbanat ng buto sa murang edad. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang katatagan, determinasyon, at malalim na pag-unawa sa kalagayan ng karaniwang tao. Mga katangi ang magiging pundasyon ng kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpursigi siya sa kanyang edukasyon. Dahil sa kanyang pagsisikap, matagumpay niyang natapos ang kursong kriminolohiya. Isang larangang nagbukas ng pinto para sa kanyang unang profesional na karera. Serbisyo sa Philippine Constabulary, isang disiplinadong pundasyon. Matapos makapagtapos, pumasok si Rod Navarro sa serbisyo bilang miyembro ng Philippine Constabulary PICSIC, ang isa sa mga pangunahing sangay ng pagpapatupad ng batas sa bansa noong panahong iyon. Dito, ang kanyang likas na disiplina at dedikasyon ay ganap na nalilok. Ipinakita niya ang pambihirang katapatan sa tungkulin na naging dahilan ng kanyang unti-unting pag-angat sa ranggo. Mula sa pagiging isang ordinaryong miyembro, umakyat siya sa posisyon hanggang sa maabot ang ranggong kapitan. Ang kanyang paninilbihan sa PC ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng karanasan sa pagpapatupad ng batas, kundi nagpatibay din sa kanyang paninindigan at nagbigay sa kanya ng commanding presence, isang tindig na may autoridad at respeto. Subalit, sa kabila ng matagumpay na karera sa militar, dumating ang isang yugto sa kanyang buhay, kung saan naramdaman niyang kailangan niyang maghanap ng ibang landas. Nagdesisyon siyang iwan ang serbisyo upang tuklasin ang iba pang mga oportunidad at hanapin ang isang bagong larangan kung saan niya maaaring ilaan ang kanyang mga kakayahan. Ang desisyong ito, bagamat puno ng kawalang katiyakan, ang magiging simula ng isang bagong kabanata na magdadala sa kanya sa rurok ng kasikatan. Isang di inaasahang pagpasok sa showbiz. Nang lisanin niya ang Philippine Constabulary, ang landas ni Navarro ay napadpad sa isang mundong malayong-malayo sa disiplina ng militar. Ang industriya ng showbiz. Nagsimula siya bilang personal na bodyguard ng isa sa mga pinakamalaking bituin ng kanyang panahon, ang hari ng pelikulang Pilipino, si Rogelio de la Rosa. Sa kanyang trabaho, tungkulin niyang tiyakin ang kaligtasan ng sikat na aktor na nangangahulugang lagi siyang nakabuntot saan man ito magpunta. Ang pagiging malapit kay De La Rosa ay nagbigay kay Navarro ng pagkakataong masilayan ang kumikinang ngunit komplikadong mundo ng paggawa ng pelikula. Nakasama niya ang aktor sa mga shooting, mga pagtitipon at iba't ibang kaganapan, kung saan nakasalamuhan niya ang mga pinakamaiimpluwensyang tao sa industriya. Isa sa mga lugar na madalas nilang puntahan ay ang bakuran ng Sampaguita Pictures, isa sa mga Big Four film studios noong gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino. Sa kanyang palagiang presensya sa studio, hindi na iwasang mapansin si Navarro. Ang kanyang matikas na tindig na hinubog ng pagsasanay sa militar at ang kanyang gwapong mukha
na bunga ng kanyang lahing Amerikano ay agad na umagaw ng pansin sa mga ehekutibo ng Sampaguita. Nakita nila sa kanya ang potensyal na maging isang bituin. Hindi nagtagal, inalok siya na subukan ng pag-arte. Para kay Navarro, na nooy nasa yugto ng paghahanap ng bagong direksyon sa buhay. Ang alok ay isang oportunidad na hindi niya maaaring palampasin. Agad niya itong tinanggap, handang harapin ang isang bagong hamon. Ang pag-usbong ng isang bituin sa Sampaguita Pictures. Ang kanyang unang pagsabak sa pag-arte ay sa pelikulang Binibining Kalog noong 1955. Para sa isang baguhan, ito ay isang malaking pagkakataon sapagkat agad siyang nakasama sa isang produksyon na pinagbibidahan ng mga naglalakihang pangalan sa industriya tulad ni Lolita Rodriguez, Ramon Revilla at Rudy Francisco. Kahit sa isang maliit na papel, naipakita niya ang kanyang natural na presensya sa harap ng kamera. Ang kanyang debut ay naging simula ng isang tuloy-tuloy na karera sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Sa parehong taon, lumabas din siya sa mga pelikulang Bim Bam Bom, Waldas at Torpe. Ang mga proyektong ito ay nagsilbing kanyang pagsasanay kung saan unti-unti niyang natutunan ang sining ng pag-arte. Nasundan ito ng mas marami pang pelikula sa mga sumunod na taon. Noong 1957 nakasama niya ang movie queen na si Amalia Fuentes at si Juancho Gutierrez sa pelikulang Bituing Marikit. Sa parehong taon, gumanap din siya sa Prinsesang Gusgusin kasama naman ng isa pang reyna ng pelikulang Pilipino si Susan Roses. Kabilang din sa kanyang mga naunang proyekto ang Kung Mangarap ang Puso, 1958 at Pitong Gatang, 1959. Sa mga naunang pelikulang ito, karaniwang napupunta kay Navarro ang mga supporting role. Madalas siyang gumanap bilang kontrabida o karibal ng pangunahing bida. Ngunit sa halip na maging hadlang, ang pagiging typecast sa mga ganitong papel ang lalong nagpatibay sa kanyang posisyon sa industriya. Dito niya natuklasan at nalinang ang kanyang angking husay sa pagganap bilang antagonista. Ang kanyang epektibong pagganap ay hindi nakaligtas sa pansin ng Sampaguita Pictures na siyang nag-alaga sa kanyang karera at patuloy na nagbigay sa kanya ng sunod-sunod na proyekto, ang hari ng mga kontrabida at veterano ng aksyon. Pagsapit ng dekada 60, ganap nang nakilala si Rod Navarro bilang isa sa mga pinakamahusay na kontrabida sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang karanasan bilang dating militar ay naging malaking bentahe, lalo na sa mga action film. Ang kanyang kaalaman sa paghawak ng armas at ang kanyang disiplinadong kilos ay nagbigay ng antas ng pagiging totoo sa kanyang mga pagganap, isang bagay na bihira sa mga aktor noong panahong iyon. Dahil dito, madalas siyang kunin upang gumanap bilang kalaban ng mga pinakamalalaking action star, kabilang na si Fernando Poe Jr., FPJ. Ayon sa mga kwento sa industriya, si Navarro pa umano ang isa sa mga nagturo kay FPJ ng tamang paraan ng paggamit ng baril, isang patunay ng kanyang kadalubhasaan sa larangang ito. Sa paglipas ng panahon, humubog si Navarro ng isang natatanging arketipo sa pelikulang Pilipino, ang eleganteng kontrabida. Siya ang naging mukha ng mayaman at maimpluwensyang antagonista, isang boss ng sindikato na nakasuot ng mamahaling damit, o isang aroganteng karibal na laging hadlang sa landas ng bida. Ang kanyang malalim na boses, matalas na tingin, at kumpiyansa sa sarili ay nagbigay buhay sa mga karakter na ito sa paraang hindi malilimutan ng mga manonood. Bagamat kilala bilang kontrabida, napatunayan din ni Navarro ang kanyang versatility bilang aktor. Hindi siya nagpakahon sa iisang genre. Sumabak din siya sa komedya at nakasama ang mga haligi nito tulad ni Dolphy at Panchito, kung saan naipakita niya ang kanyang kakayahang magpatawa. Noong 1967, binigyan siya ng pagkakataong magbida sa action film na pinamagatang Sergeant 45, isang pagkilala sa kanyang kakayahan at popularidad. Ang mga taong 1967 ay naging napakahalaga sa kanyang karera para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Dahil sa Isang Bulaklak, kung saan nakasama niya si Charito Solis. Pinarangalan siya ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, bilang Best Supporting Actor. Ang parangal na ito ay isang matibay na patunay na si Rod Navarro ay hindi lamang isang epektibong kontrabida, kundi isang tunay na alagad ng siningning na may malalim na talento sa pag-arte.
pagpapalawak ng larangan, telebisyon at radyo. Habang namamayagpag ang kanyang karera sa pelikula, hindi nagkasya si Rod Navarro sa iisang larangan. Ginamit niya ang kanyang kasikatan upang tuklasin ang iba pang sangay ng media. Isa sa kanyang pinakatanyag na paglabas sa labas ng pelikula ay nang kunin siyang host ng sikat na singing contest na Tawag ng Tanghalan. Ang hamon ng pagiging host ay buong loob niyang tinanggap. Dito, nakita ng publiko ang ibang side ni Navarro, malayo sa kanyang mga karakter na kontrabida. Lumabas ang kanyang likas na pagiging witty, ang kanyang sense of humor, at ang kanyang kakayahang kumonekta sa mga manonood at kalahok. Ang kanyang panunungkulan bilang host ay lalong nagpalawak sa kanyang kasikatan at nagpakita ng kanyang pambihirang kakayahang umangkop sa iba't ibang plataporma. Pagsapit ng dekada 80, isang bagong mundo ang kanyang pinasok, ang pagbabalita sa radyo. Dala ang kanyang malalim at may awtoridad na boses. Naging isa siyang respetadong news anchor sa DZMM at news commentator sa DWAN. Naging bahagi rin siya ng Radio Philippines Network, RPN, bilang broadcaster. Sa mundo ng radyo, nakasama niya at naging kasabayan ng mga tanyag na personalidad tulad ni Noli De Castro at Joe Tarok. Sinasabing malaki ang kanyang naitulong sa paggabay sa mga mas batang broadcaster, kung saan ibinahagi niya ang kanyang karanasan at kaalaman. Sa radyo, natagpuan ni Navarro ang isang bagong plataporma para sa kanyang matapang na paninindigan. Naging kilala siya bilang isang komentaristang walang takot na bumabatiko sa mga katiwalian sa gobyerno at lumalaban para sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Ang kanyang programa ay naging tinig ng mga naaapi at takbuhan ng mga nangangailangan ng tulong. Dahil sa kanyang walang sawang paglilingkod sa pamamagitan ng radyo, binansagan siyang Mr. Public Service at kinilala bilang the Dean of Radio Commentators ng bansa. Serbisyo publiko mula broadcaster patungong politiko. Ang kanyang pagiging Mr. Public Service sa radyo ay hindi na natili sa himpapawid lamang. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa ay nagtulak sa kanya na pasukin ang mundo ng politika. Ginamit niya ang kanyang impluensya at ang tiwala ng publiko upang manilbihan sa isang mas direktang paraan. Inihalal siya bilang konsehal ng lungsod ng Pasig at kalaunan ay matagumpay na komandidato at nanalo bilang bise-alkalde ng parehong lungsod. Ang kanyang panunungkulan sa gobyerno ay naging ekstensyon ng kanyang advokasya sa radyo. Bilang lingkod bayan, ipinagpatuloy niya ang kanyang krusada laban sa katiwalian at ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang mga kontribusyon ay kinilala sa pamamagitan ng iba't ibang parangal. Noong 1996, ginawaran siya ng Outstanding Pasigueño Award para sa kanyang ambag sa larangan ng broadcasting. Noong 1978, hinirang naman siyang ng Outstanding Manila na may Special Citation in Public Service. Ang mga parangal na ito ay testamento sa kanyang tapat na serbisyo at sa positibong epekto na kanyang idinulot sa buhay ng maraming tao. Ang personalidad sa likod ng mikropono at kamera. Ang buhay ni Rod Navarro ay isang pag-aaral sa dualidad. Sa harap ng kamera at sa likod ng mikropono, siya ay isang figurang kinatatakutan ng mga tiwaling politiko at mga gumagawa ng masama. Hindi siya natatakot na isiwalat ang katotohanan at buong dibdib na ipaglaban ng pinaniniwalaan niyang tama. Siya ang naging bangungot ng mga abusado sa kapangyarihan. Subalit sa kabila ng kanyang matapang na imahe, si Rod Navarro ay isang taong may gininto ang puso. Sa kanyang mga kasamahan sa industriya, siya ay kilala bilang isang taong may malaking respeto sa kapwa. Pantay ang kanyang pagtingin sa lahat, mula sa mga sikat na bituin hanggang sa mga ordinaryong staff. Madali siyang lapitan ng mga nangangailangan ng tulong at kilala sa kanyang pagiging palabiro, matulungin at magalang kahit sa mga simpleng mamamayan. Ang tapang na ipinapakita niya sa kanyang mga kalaban ay katumbas ng kabutihang loob na ipinapamalas niya sa kanyang mga kaibigan at sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Pamana at paglisan. Noong 9 ng Abril 2003, sa edad na 72, pumanaw si Rod Navarro dahil sa mga komplikasyon mula sa sakit na prostate cancer. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng pelikula, radyo at serbisyo publiko. Ang kwento ni Rod Navarro ay isang pambihirang salaysay ng isang taong
Nagtagumpay sa halos lahat ng larangang kanyang pinasok. Mula sa pagiging isang disiplinadong sundalo, naging isa siyang ikonikong kontrabida sa pelikula. Mula sa pagiging isang premyadong aktor, naging isa siyang minamahal na host sa telebisyon. Mula sa pagiging isang tanyag na personalidad, naging isa siyang matapang at respetadong boses sa radyo. At mula sa pagiging isang komentarista, naging isa siyang tapat na lingkod bayan. Sa bawat yugto ng kanyang buhay, ipinakita niya ang isang di matatawarang dedikasyon at pagnanais na mag-iwan ng makabuluhang marka. Bagamat siya ay pumanaw na, ang kanyang pamana ay mananatiling buhay. Sa tuwing mapapanood ang mga klasikong pelikulang Pilipino, maaalala siya bilang ang kontrabidang nagbigay ng kulay at bigat sa bawat eksena. Sa tuwing maririnig ang mga kwento tungkol sa ginintuang panahon ng broadcasting sa radyo, ang kanyang pangalan ay babanggitin ng may paggalang. Ang pangalang Rod Navarro ay hindi lamang tumutukoy sa isang aktor o isang broadcaster. Ito ay sumisimbolo sa isang taong minsan ay namayagpag sa iba't ibang larangan. Isang tunay na multitalentadong Pilipino na inialay ang kanyang buhay sa sining at sa paglilingkod sa bayan.